everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia at panibagong araw. Pero syempre, part 2 pa ng storya ni Chloe. Bago natin umpisahan ang part 2 ng kanyang storya, nais ko muna kayong batiin lahat at nais kong magpasalamat dahil lagi pa rin kayong nandyan, minamahal at sinusuportahan itong ating munting channel. Hello nga pala ako kay Hamila Datumaas, maraming salamat. Amira Saya, thank you so much sa pagkikinig. Hello rin kay Reynalyn Santos, kay Lina Ladesa, Leonie Hiso, Lynn Javier, maraming salamat. Kitten's Love, ayun, hello, listener daw since 2023, maraming salamat. Julieta Estralobio, maraming salamat sa pagkikinig. Jeanette Mariano, Mary Jane Keruga, Lerma, hi Madam Lerma, Sally Buma, Aksa Heliana, Jenica Calma, maraming salamat at kalma ka lang dyan at nakikinig. Lucille Galinea, maraming salamat. Hello rin sa ating suki talaga na lagi pa rin tayong pinakikinggan at minamahal over dyan sa may Pateros, Bulacan. Maraming salamat. Hi kay Donna Frias, kay Cheryl Ikban, maraming thank you. Leslie Pagayon, maraming salamat sa iyo Leslie. Hello rin kay Donna Frias, kay Reyka Lalo, Elizabeth Lagunday, JV Gaming, maraming salamat sa iyo, Jin8864. Hello rin kay Merchie Vlog Bukalig, hello sa iyo. Hi din kay Jasmine Banderado, maraming salamat. Hello rin kay Zyrich May Beliera. Hello, Zyrich. Hi din kay Mary or Maria Elena Abe at sa lahat po ng ating tagapakinig. Thank you so much for always supporting. Maraming salamat talaga. Wag na nating patagalin. Eto na ang second part ng storya ni Chloe dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi na lang ako nakipag-away at nakipagdiskusyonan patungkol doon. Nangyari na ang nangyari. At dahil nag-sorry na rin naman siya, naisip kong panahon na rin siguro para humingi din ako ng pasensya. It's okay. I'm sorry too. I didn't mean to say what I said that night, sir. And about what happened, dala lang po yun ng kalasingan, sabi ko. Next time, huwag ka nang maglasing kung hindi naman pala kaya ng katawan mo. Paano na lang kung iba yung nasamahan mo, di ba? Nagulat ako sa sinabi niya. Concern bigla? Bigla bang tumigil ang pag-ikot ng mundo? O nagpalit kaya ng buwan? And hey, by the way, hindi ako bakla ha? Sabi niya. Noong mga panahon na yon ay halos lumipad na ako sa sobrang kahihiyan. Mama Mia, unti-unti niyang pinapaalala sa akin ang mga ginawa ko nung gabing hindi ko na natatandaan. Sorry talaga sir, I didn't mean to say that. Talagang lasing lang ako nung mga panahon na yon. Alam mo, napaka-formal natin. Alex na lang, miss. Biglang nag-iba ang temperature ng aming paligid. Parang kanina lang, nagtataasan kami ng boses, ng kilay, at nagpapataasan din ng pride. Yes, biglang nagbago ang lahat. Pero Mama Mia, nagulat ako kung bakit bigla na lang siyang naging komportable. Ate told me na nag-break daw kayo ng girlfriend mo because she saw you and other girl dun sa hotel. Ako ba yung babae, sir? Mama Mia, ewan ko, medyo nakaramdam din ako ng comfortable nung naitanong ko na talaga ang mga dapat na hindi ko naman talaga itinatanong sa kanya. Yup, her best friend saw me nung inalalayan kita papunta sa elevator. Doon ako medyo nakaramdam ng guilt. Ako naman pala talaga ang may kasalanan ng lahat. Tapos ako pa itong naggalit-galitan sa kanya. Sorry, I can talk to her, sir. Alex na lang. Okay, Alex. I can talk to her about this. Okay,
Hindi na ako komportable na tinatawag mo akong sir, kaya Alex na ha. Okay. Kailangan ko pang sanayin tong bibig ko eh. Pero, just what I've said, pwede ko naman siyang kausapin. Ako ang mag-e-explain sa kanya tungkol sa mga nangyari. What happened to the place and to me this time ba? Ano ba talagang nangyari sa aming dalawa? Hindi ko alam, Mama Mia. Pero pakiramdam ko ay siya ang unang binigyan ko ng aking pagkababae. Pero sa mga naging sagot niya sa akin ngayon, ay parang wala naman talagang nangyari sa amin. Ano ba talaga ang nangyari? No need to explain na. Okay na alam ko yung reason, sabi niya. Sorry talaga Alex ha. Sana hindi na makarating kay ate ang rason kung bakit magkakilala tayo. Kulang na lang Mama Mia ay lumuhod ako sa harapan niya para wag niyang sabihin sa ate ko ang tunay na naganap sa aming dalawa. Strict kasi ang parents ko Mama Mia, and syempre natatakot talaga akong ma-disappoint sila sa akin. Of course, pero under one condition. I can promise you about that. Medyo naging maliwanag ang kinabukasan ko nung sinabi niyang of course. Kaya lang sumabit naman sa sinabi niyang on one condition. Pero bahala na. Bahala na kung ano ang kondisyon niya. Basta maprotektahan ko lang ang nakakabaliw kong sikreto. I want you to be my companion sa reunion namin sa aming alumni. With that, makakabayad ka na sa akin at hindi ko na sasabihin o babanggitin man lang sa ate mo ang tungkol sa mga nangyari sa atin. Napainom ako bigla ng tubig sa kondisyon na kanyang sinabi. Totoo pala talaga na napakabilis ng mga pulis. Proven and tested ko na yan. Nag-usap na lang kami tungkol sa renovation, kung saan-saan na nakakarating ang aming usapan. He's a type of man na arrogante pero meron din pala siyang good side. Depende ata sa temperature ng kanyang utak eh. Halos umabot na kami ng 10 p.m. sa pag-uusap naming dalawa. Ako Mama Mia, yung limit ko ay 20 minutes lang dapat ang pag-uusap namin pero inabot na ng 1 oras. Hanggang sa ako nang nagsabi na umuwi na kami. Meron pa akong curfew that time dahil kasagsagan pa po ng COVID noon at may COVID cases pa rin sa aming lugar. Kaya hindi talaga mapakali ang mga magulang ko, lalo na kapag midnight na wala pa ako sa bahay. Mabuti na lang at inihatid ako ni Alex sa amin. Kasi alam ko mahihirapan na rin akong mag-commute. Dire-diretso lang ang biyahe namin kasi kakilala din naman niya yung mga nag-checkpoint sa bawat border. Thank you sa libre Alex ha. Sabi ko nung makarating na kami. So next time ulit, I'll text you later kapag nakarating na ako sa bahay. Good night. I smiled habang papalabas ako ng kanyang sasakyan. You're on this. Don't forget about it. Pagkatapos ay tumawa na naman siya. Meron pala siyang jolly side. Akala ko ay stricto lang talaga siya all the time. Thanks to my undies, I think. Eto ata ang magbibigay sa akin ng lifetime partner. Yun ang naisip ko pero iminaglit ko rin yun sa aking isipan dahil nakakahiya. I feel so comfortable na Mama Mia. Parang ang bilis-bilis ko lang talagang nakalimutan ang mga nakakatawa na nakakadiri na nakakainis na nangyari sa aming dalawa. At inisip ko, siguro ito na yung love story na ipininta at ginawa ng Diyos para sa akin. Siguro, na-notice na rin ng Diyos sa wakas na malapit na akong lumagpas sa kalendaryo kaya binilisan na niya ang paghahanap ng tao para sa akin. Eto siguro, etong lalaking medyo maldito pero gwapo. Thank you Lord for this blessing ah. Pag alis ni Alex Mama Mia ay tsaka naman ang pagdating ni ate. Buti na lang talaga at hindi sila nagkaabutan dalawa. Nagilamos ako para rin ma-relax ang aking mukha. And then nag-ring ang cellphone ko.
It was Alexander's text message saying goodnight at nakarating na raw siya ng maayos sa kanila. Hindi ako nag-reply but I found myself smiling reading that text. Ewan ko kung bakit. Dahil sa hindi ako mapakali, syempre Mama Mia, ay akin pong binulabog ang best friend kong si Bing at sinabi ko sa kanyang tungkol sa pagkikita namin ni Alex. Ang bruha, naku talaga, napakahilig nitong mang-asar. Naubos ata ang lahat ng emoji sa aming dalawa. Through chat lang kasi kami nag-uusap kasi past midnight na rin yon at ayoko nang makaistorbo pa sa mga magulang ko na nasa kabilang kwarto lang. Mula nung araw na yon ay naging consistent ang aming text, messages, and call ni Alex. He keeps on reminding me to eat. 2 weeks pa mula nung maging maayos ang pag-uusap naming dalawa pero parang ang tagal-tagal na naming mag-BFF. Ganito pala kapag nakakaramdam ka ng comfortability sa isang tao, hindi ba? Minsan din Mama Mia ay bigla-bigla na lang siyang dumarating dun sa bahay ng sister niya na nire-renovate namin. Nagdadala siya ng pagkain kasi sabi niya utos daw ng kaniyang kapatid. Then babalik din naman siya agad sa kaniyang trabaho. Plain friendship lang talaga kami nung mga panahon na yon. Pero ako, hindi ko po ikakahiya na asyumera po ako. Binibigyan ko ng kakaibang meaning ang mga pagkikare niya sa akin. I'm not teenager anymore. Hindi na ako yung unang nagkaka-crush o unang may nararamdaman sa iba but still, I can feel butterflies in my stomach every time na magka-text o magkatawagan kaming dalawa. I feel something different as my feelings towards Vlad nung kami pa. Good morning, engineer. What time are you free tomorrow? Tumawag siya at yun ang una niyang bungad sa akin. Wala akong work bukas, Al. Sunday kasi. Good. Tomorrow kasi yung reunion namin, as you promised, diba? I'll pick you up there na lang. Huwag ka nang magdala ng sasakyan. Okay, fine. Sige na nga para makabayad na rin ako sa'yo. Sabi ko. I chuckled while saying those words. Sinundo niya ako kinagabihan, Mama Mia. I am wearing a dress that matched to the theme of their reunion, black and white. Paglabas niya sa kanyang sasakyan ay halos napamura ako. Ang gwapo-gwapo niya. Bagong gupit ang kanyang buhok. I can't keep my eyes looking at him. Para bang may magnet, Mama Mia. Buti na lang at dim ang light nung mga panahon na yon kaya hindi masyadong halata ang pagka-mesmerize ko sa kanyang kagwapuhan. Pagdating namin sa isang resort ay agad kaming sinalubong ng good evening sa mga invited din doon. Based on how they dressed up, halatang halata na may kaya ang karamihan sa mga tao doon. Alex introduced me to his colleagues as his friend. But lagi nilang tinutukso noon si Alex. Imposible daw. Pero totoo naman talagang magkaibigan lang kami. Alex excused us kasi naiihi daw siya. While taking pictures sa paligid ay may lumapit sa akin na isang babae. Slim, maganda, matangkad. I think, Mama Mia, hanggang tenga lang niya ako kung susukatin kaming dalawa. Hi, bati niya sa akin. Hi, may I know you? I asked her, syempre, hindi ko siya kilala. Pero, pinansin naman niya ako kaya hindi pwede na hindi ko rin siya pansinin. I am Shane, nurse, and Alexander's ex-girlfriend. She introduced herself proudly. So siya pala yun? At Shane pala ang pangalan niya. Ang plans ko noon ay ipaintindi sa kanya ang tungkol sa mga nangyari. Pero nawala yun, Mama Mia. Kasi
nung pinansin niya ako ay may naramdaman akong hindi magandang vibes sa kanya. Hindi naman din siya deserve na lambingin. Aura pa lang niya ay halatang halata ang pagiging maldita at halatang halata na hindi maganda ang kanyang pag-uugali. Ewan ko kung insecurity ko lang ang nagsasalita, but then, yun talagang naramdaman ko sa kanyang aura. Big X agad siya sa akin. Napaka-conceited niyang tao, yun ang naramdaman ko. Kaya hindi niya deserve ang pagpapaliwanag ko. Ah, ikaw pala ang ex ni Alex, ma'am. Are you his batchmate or what? Nope, I am with my boy best friend. Nakabatch din ni Alex. Now I know. Boy yung best friend niya and reporter. Kaya yun ang naging rason kung bakit nag-break silang dalawa ni Alex. Ibig sabihin, may feelings dito kay Shane, ang kanyang boy best friend. Ah, Chloe nga pala. Nice meeting you. Medyo nagmamaldita na rin ako that time, Mama Mia, dahil pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay ginajudge niya ako. Kaya tinaasan ko rin siya ng kilay. What do you do for a living? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong niya. I thought nurse tong babaeng to. Bakit parang interviewer sa ABS-CBN News? I'm a civil engineer, ma'am. I replied with a smile. Na-notice kong medyo nawala ang pagiging arrogante at conceited niya sa mga sinabi ko. Hindi naman talaga ako mahilig magpakilala sa sarili ko bilang engineer, Mama Mia. Kaya lang napaka-conceited niyang tao, kaya kailangan ko siyang ibalik sa lupa. Napakasarap pakinggan na yung mga taong kanina ay nagmamayabang sa'yo ay bigla na lamang tatahimik. Kaano-ano ka ni Alexander? Tanong niya. A friend. Nawala talaga ako sa sistema dahil gusto kong patulan ang ugali niya. Ah, friend pala kayo. Bakit hindi ka man lang niya na-introduce sa akin for a year nung naging kami? Aba, hindi naniniwala na friend kami ni Alex? Well, we've been friends mga months pa lang. He doesn't even introduce you to me. 'Di ba? Yun ang naging tanong ko. So ano, Mama Mia, pasado na ba ang pagmamaldita ko? Medyo gumana din ang pagiging sinungaling ko that time. We've been friends for weeks and not months. Hindi na siya nagsalita pa dahil biglang bumalik si Alex sa table namin. At nung nakita na niyang papalapit na si Alex, she left without even saying goodbye or nice meeting you sa akin. Yun pala ang ex mo? Ang maldita ha, sabi ko. Never mind her. Sagot naman ni Alex na pakiramdam ko ay parang nagbago ang timpla nung gabing yon. After how many hours dun sa event ay umuwi na rin kami. Inihatid niya ako sa amin. I feel so happy dahil nag-enjoy din naman ako doon sa event. Next time again, Miss Engineer, sabi niya. If may vacant time ako. Diba malapit ang matapos ang renovation ninyo sa kitchen ni ate? Tanong niya. Maybe 2 weeks na lang kasi finishing na lang naman ang kulang nun eh. Bakit? I will give you a proposal. Plan ko rin na ipabago ang guest room ko kasi medyo maliit yon. Can you be my engineer? Mama Mia, napalingon ako bigla sa kanya. Papunta na sana ako noon para buksan ang pintuan ng kaniyang sasakyan. Pero pakiramdam ko ang narinig ko ay parang, can you be my girlfriend proposal? Pero kinalma ko ang sarili ko. Mali ang assumption mo, Chloe. Mali ang dinig mo, okay? Ano nga yun? Pilit kong binalikan ang sinabi niya at narinig ko nga ang can you be my engineer. I will set a schedule for that na lang, Al. Pero dapat bayad yan, ha? Tapos na akong nagbayad sa utang ko sa'yo dito, ha? I chuckled and then he laughed. Of course. So, kailan mo ba pupuntahan yung place ko?
I will text you my email. Send mo na lang ang picture para matignan ko. Wala akong time to take pictures because I'm so busy sa trabaho. Let's see it na lang personally, engineer, kung pwede. Okay, but hindi ako makakapag-promise na agad-agad ha, kasi may mga paperworks and interview pa akong tinatapos. Pagkatapos, gagawan ko pa ng letter para may mapasa ako as project proposal sa company. Okay lang, makakapag-intay naman ako, sagot niya. So, good night? Sabi ko sabay labas sa kanyang sasakyan. I closed the door and then I waved my hands before ako tumalikod. Good night, engineer, sabi niya at isinara na niya ang window at pinatakbo na niya ang kanyang sasakyan. Napakalaki talaga ng ngiti ko nung papasok ako sa bahay. Ewan ko ba pero parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Pagpasok ko ng bahay ay nakita ko ang ate ko na nakaupo sa aming sofa sabay ngiti ng parang nanunukso. Na paano ka, te? Tanong ko. Ikaw ha, may tinatago ka na talaga sa akin. Others ka na, B, hindi ka na marunong mag-share. Tumawa na lang ako, Mama Mia, at dumiretso ako sa kitchen at uminom ng isang basong tubig. Kasi alam ko, sa sinabi ng ate ko na yon ay hindi niya ako papakawalan hanggat hindi ako nagkukwento sa kanya. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay binalikan ko siya sa may sofa at nag-usap kaming dalawa. Ikwinento ko sa kanya ang lahat-lahat. But yung first encounter namin ni Alex sa bar, yung pagsama ko sa kanya dun sa hotel, syempre, omitted yun sa mga kwento ko. Hindi ko yun kayang i-share sa ate ko. Every day and night, ang nagiging routine namin ni Alex ay mag-text at magkatawagan. I already confirmed him sa Facebook, that's why may mga pagkakataon na nagvi-video calls na rin kami. Mula nung maumpisahan namin ang video call, ay yun na ata ang kadalasan naming ginagawa, Mama Mia. I can't deny the fact that I was slowly falling for him. Hindi ko na namamalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko sa lalaking ito. It's just different na hindi rin naman siya nagpakita ng motibo sa akin. Kasi pareho lang din naman ang pagtrato niya sa akin at pareho lang ata kami ng naramdaman since casual lang naman talaga ang aming pag-uusap. Until natapos na rin ang project na ginagawa ko dun sa bahay ng kaniyang kapatid. I talked to Alex about the proposal na sinabi niya sa akin. But he said na kailangan ko raw munang i-check yung bahay bago ako magpasa ng letter para sigurado daw ako. So tama din naman siya, Mama Mia. So nag-okay ako. Naisip ko hindi naman siguro niya ako isa-salvage kasi ang gagawin lang naman namin ay mag-check ng kaniyang guest room. Guest room? Naisip ko. Ibig sabihin may sariling bahay na si Alex. So pwede na siyang mag-asawa anumang oras na gustuhin niya. May sariling bahay na Tapos may stable pang trabaho. May sariling sasakyan. Yung iba nga kahit hindi pa kayang bumuhay ng pamilya ay gawa naman ng pamilya. Tigda-dalawa pa. He picked me up sa bahay at nag-travel na kami papunta sa kanyang abode, Mama Mia. Nagulat na lamang ako kung bakit same lang ang aming dinadaanan kung saan ang location ng house ng kanyang kapatid. Siguro magkapit-bahay sila, no? Doon ay natanong ko siya, Mama Mia, kung bakit doon mismo kami sa bahay ng kanyang kapatid bumaba. Saan tayo pupunta? Kala ko ba doon tayo sa bahay mo? This is my house, sabi niya. Lumabas siya sa sasakyan at pinagbuksan niya ako ng pintuan. I thought bahay ito ng kapatid mo. I thought siya ang kliyente ko. You lied?
Actually, this is mine. Hindi kasi ako satisfied sa laki ng kitchen ko kaya pina-renovate ko agad bago ko siya lipatan. Si Aika, his sister Mama Mia, yun ang pinapahanap ko ng engineer dahil busy ako. Hindi rin naman talaga ako nagsisi na ikaw ang kinuha niyang engineer dahil more than satisfied naman ako sa trabaho ninyo. He laughed, Mama Mia. Maniniwala na ba ako sa destiny? Imagine, parang destiny talaga ang naghanap ng paraan upang magkita kami ulit at magkakilala ng mas maayos. And I swear, every day I'm grateful sa Diyos for Him and for the way na nagkakilala kaming dalawa. Alam mo, you're unbelievable, sabi ko. Small things, sabi naman niya sabay tawa. So all this time, alam mo na ako ang engineer dito? Tanong ko. Nope. Nalaman ko lamang nung pagpunta ko dito. Kasi wala namang sinabi ang kapatid ko kung sino ang engineer eh. Actually, marami naman kaming mga kasamahan na engineer. Pero dito ako inassign ng aming bagong project manager. Kaya ayun, kami ang nag-manage sa renovation dito. He smiled at me habang nagpapaliwanag ako. Napakasarap naman talaga niyang ngumiti. Lalong nakakakilig at nakakalaglag on this. Pumasok kami sa bahay pala niya na ilang beses ko nang binalik-balikan at dumiretso dun sa guest room. Okay lang naman ang laki ng guest room at match lang din naman sa kitchen. Chinek ko, Mama Mia, kung magmamatch ba sa kitchen o kung magmamatch ba ang kitchen niya sa whole area ng kanyang bahay bago namin ginawa ang renovations doon. Gusto ko talaga niya na ipacheck sa akin yung guest room o hindi ko alam kung gusto lang talaga niyang makita at makasama ako. Alam ko, napaka-asyumera at napaka-filler ko naman talaga. So dahil wala naman akong nakitang mga changes ay nag-usap na lang kami. Nagpa-deliver ng pagkain tapos lumabas siya saglit at bumili ng aming maiinom. Mild alcoholic drinks lang naman ang binili niya. Sabi niya pampatunaw lamang ng aming mga kinain. I don't know kung bakit nakipag-inuman siya sa akin. Siguro naghanap lang talaga ng paraan para mailabas ko na naman ulit ang wild side ko. Ewan ko, Mama Mia, kung bakit na-share ko sa kanyang tungkol sa aming dalawa ni Vlad. Kung bakit at kung ano ang rason kung bakit kami naghiwalay. Dahil na rin siguro sa nakakalasing na inumin kaya ako na-share sa kanyang part na yon. Now I know kung bakit mo ako tinawag na gay that night. Sabi niya sabay tawa. Ilang years din ba kayo nung ex mo? Tanong niya. 6 years o magsi-6 years? Sagot ko. Hindi mo talaga na-notice ang rainbow side niya? Are you that blind in love? Tanong niya ulit. Hindi ako blind, I'm just in love. Pagkatapos ay tumawa kami. Nasa sala kami nung mga panahon na yon, Mama Mia. Habang umiinom ng beer na akala mo ay juice lang. Ang pampatunaw ng aming kinain ng aming iniinom. At yun ang dahilan kung bakit nag-tipsy na ako at naramdaman ko na pati siya ay tipsy na rin. Hanggang sa we started to talk about dirty topics. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, ay naramdaman at napapansin ko na parang mas napapalapit kami sa isa't isa. Napakabilis lang din uminit ng aking katawan. Mama Mia, lalo pa at lagi niya akong tinititigan. Yung titig na para bang may halong pagnanasa. At hindi nga ako nagkamali. May pagnanasa nga yun kasi he kissed me. From French hanggang sa naging torrid. Saksi yung sofa niya kung paano naging wild ang mga kamay niya na kung saan-saan na lamang
humahawak sa aking katawan. He slowly get his left hand inside my shirt. At dun ito tumigil sa aking mga bulubundukin. I heard him say, "Oh," and he continued to kiss me. This is my first ever na naramdaman at na-confirm kong may humawak sa akin on my entire life. Kasi Mama Mia, nung gabing lasing na lasing ako, hindi ko naman alam kung ano talaga ang tunay na mga nangyari. Ngayon, oo, aaminin kong may tama ako ng alak, pero hindi pa naman ganun kalasing. Hindi ko alam na ganito pala ka-exciting ang feeling na ganon. Ganito pala kasarap sa pakiramdam. Mawawala pala talaga ang iyong logical mind. At mawawala pala talaga ang pag-iisip mo sa tama at mali kapag nasa kasagsagan ka na ng pagnanasa. Pagkatapos, he stopped kissing me, pero yung kamay niya ay hindi niya inalis sa loob ng aking shirt habang nilalaro nito ang aking mga bulubundukin. What if I prove you that I'm not gay as you thought? Let's do what you're wishing before. Is it okay? He said na para bang pinipigilan lang niya ang boses niya. Suffocated ba si Alex? Na I don't think so. With that question ay bigla akong parang sinilaban. I don't know what happened to me, but I said go. Mama Mia, unti-unti kong naaalala ang gabing yon. Dun pala ay pinagduduldulan ko ang sarili ko sa kanya. At siya itong umaayaw, kaya pala natawag ko siyang bakla. Then he started to took his shirt off as well as mine. Hindi ko alam na ganun pala siya kabilis, na halos hindi ko man lang namalayan na wala na pala akong suot na damit. Ni isa ay wala nang natira sa katawan ko. Fast-handed siya na para bang si The Flash, na hindi mo namamalayan na hubot-hubad ka na para sa kanyang harapan. Hindi ka talaga makakamalay sa sobrang bilis niya. He kissed me from forehead down to my nose and to my lips. Mama Mia, halos mabaliw-baliw ako. Dumaramdaman ko na bawat balat ng katawan ko ay dinadaanan din niya ng dila niya. Hanggang sa pumunta siya sa leeg ko, hanggang pababa ng pababa. Na ang kanina mga kamay ang naglalaro sa mga bulubundukin ko, ngayon ay labi at dila na niya. Para akong mabaliw-baliw noon. Eto pala ang pakiramdam na pinagkakait sa akin noon ni Vlad. Na kaya pala niya pinagkakait dahil hindi pala niya masikmura na makaniig ako kasi lalaki din pala ang gusto niya. I can't explain the feeling that I had. Unti-unti ay nakarating ang kamay niya down there. At doon parang mas lalo kong hinahabol ang aking hininga. Mama Mia, nung hawakan na niya ang pinakamaselang bahagi ng katawan ko, ay hindi ko na napigilang mag-ingay. Para akong bata noon na paulit-ulit pinarecite ng vowels. A, to I, to I, to O, to U. A, E, I, O, U. Repeatedly, yun ang lagi kong sinasambit at maging siya ay umuungol na rin ng vowel. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang kanyang daliri doon. At bigla siyang napatigil. Are you still a virgin? Tanong niya. Ako naman nung mga panahon na yon ay nagulat. Akala ko kasi ay hindi na ako buo, Mama Mia. Akala ko kasi ay may nangyari na sa amin dun sa hotel room. Hindi ko kasi talaga maalala ng malinaw ang gabing yon. Sino ba naman ang hindi mag-iisip na walang nangyari sa amin, nasa hotel room kami, hindi ba? Nagising akong hubot-hubad na.
Kaya akala ko talaga ay may nangyari sa aming dalawa. Pero habang niroromansa niya ako nung gabing nasa bahay niya kami, dun ko napatunayan na wala pa rin pala akong experience. Kaya pala hindi pa naghahanap ang katawan ko kasi hindi ko pa pala naranasan. Do you want me to stop? Tanong niya. Please continue. Alam ko na pagkakamali yun. Wala kaming relasyon. But hindi ko gustong matigil ang mga pinaparamdam niya sa akin. I love everything I feel kaya bahala na si Batman. Mama Mia, napamura siya. Nung tinignan niya ang mga mapupungay kong mga mata. He continued playing with my body. Hanggang sa bumaba na rin ang labi niya at pumunta na down there. At doon halos maubos ang lakas na natitira sa akin. I enjoyed the feeling he gave. No words of remorse and regret. Hanggang sa maging isa na ang katawan naming dalawa. Unti-unti lamang naramdaman ko ang pag-iingat niya. Siguro dahil alam niya na siya ang una kong karanasan. Napakasakit pala noon, Mama Mia, no? Grabe. Masasabi ko kasing hindi pang Filipino size yung sa kanya, Mama Mia. Masasabi kong parang American hotdog yung size. Kaya para talaga akong nabiyak sa sobrang sakit nung first time. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay naramdaman ko naman ang paggaan ng aking pakiramdam. Hanggang sa nakaramdam ako ng hindi ko maipaliwanag na kiliti. Ganun pala yon. Babawi pala ang mga sakit at sa wakas ay mawawala rin pala yon at mapapalitan ng hindi maipaliwanag na sarap at saya. Sa wakas, nadiligan na rin ang Atacama Desert for almost how many years? It took 30 minutes bago natapos ang pag-iisa ng aming katawan. Ang pagod ko noon, Mama Mia, ay abot hanggang langit. I took a rest sa kanyang mga bisig. Napakadali din niyang nakatulog at ako naman ay nakabuka pa rin ang aking mga mata. Ano ba tong nangyari sa aming dalawa? Dahil lang ba to sa espiritu ng alak? Akala ko dati ay nabiyak na ako pero hindi pa pala. Nagsisisi ba ako? Hindi. Hindi ako nagsisisi dahil ngayong may nangyari sa amin ay alalang-alala ko ang lahat. Hindi tulad nung nasa hotel kami nung unang gabi ng aming pagkikita na wala na akong halos matandaan pa. Buti na lang at wala talagang nangyari ng tuluyan sa amin nung gabi sa hotel. Kasi mas maganda pala kapag naaalala mo lahat. Casual friend lang kaming dalawa ni Alex. He's not even my boyfriend. Pero may nangyari sa amin. Dati kay Vlad, kahit ilang taon na kaming magjowa, ay wala talagang nangyayari sa aming dalawa. If ever man na mabuntis ako, ano ba ang gagawin ko? At ano ba ang magiging role niya sa buhay ng anak ko? Papa as a friend lang ba siya? Pero Mama Mia, habang nag-iisip ako, ay natatandaan kong safe pala ako sa araw na yon. Kasi kahit naman na walang nangyayari sa katawan ko nung kami ni Vlad, ay inalam ko pa rin ang tungkol sa reproduction health ko, Mama Mia. Safe ako dahil bago pa lang at katatapos pa lang ang ng monthly period ko. Siguro hindi pa ipinagkaloob ng Diyos na malagyan ng kung anong butiki sa loob ng tiyan ko at lumaki ito sa loob ng 9 na buwan. Nagising siya habang ako ay nasa mga bisig pa rin niya nakahiga. Sorry, sabi niya. Ouch! After sa pagpapasarap naming dalawa, sorry lang pala ang matatanggap ko mula sa kanya. Medyo na-insulto ako doon, ha. Parehas lang tayong nadala sa tentasyon.
You're not sorry. Ano ba? Huwag kang magsusorry. Nung mga panahon na yon ay iba na talaga ang naramdaman ko. Bakit siya magsusorry? Ibig sabihin ba pinagsisihan niya ang nangyari sa aming dalawa? Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Mga salita na para pong ikinadurog ng aking mundo at puso. Shane is pregnant. Bigla akong bumalikwas sa pagbangon sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. After doing this, after niyang kunin ang pagkababae ko, and now may confession pala siya na sasabihin. Hindi ako nakapagsalita. Nagpatuloy siya. She said I am the father daw. What should I do? Tanong niya sa akin. Gustong gusto ko nang umiyak nung oras na yon, Mama Mia. Yes, alam ko naman, I already fall for him. Pero huli na pala. At sa huli pala talaga ay may pagsisisihan ako kahit na wala naman talaga akong pagsisisi na may nangyari sa amin. Retribution ba ang tawag nito? Because his ex-girlfriend Shane break up with him dahil sa akin? Uy, okay lang ako. Ano ka ba? Puntahan mo na si Shane. Magkakapamilya ka na pala, Al. Sabi ko na pinipilit kong ipakita sa kanya na masaya ako sa mga nangyari, Mama Mia. Gusto ko sanang ilabas lahat ng luha ko noon pero pinigilan ko ang sarili ko. I fixed myself, nagbihis ako. Hindi ko kaya ang nararamdaman ko, Mama Mia. Kasalanan talaga to ng alak na yon kung bakit kami napunta sa ganong sitwasyon. How about you? Tanong niya. Don't worry about me. If you're worried na baka mabuntis ako, no, hindi mangyayari yon because I'm safe today. Naintindihan naman niya agad kung ano ang ibig kong sabihin sa salitang safe. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ano bang ine-expect ko na pagkatapos may mangyari sa amin ay magiging kaming dalawa? Ihatid mo na ako, Al. And by the way, forget about what happened, ha? Para hindi ka na mabother pa. I'm really sorry, Chloe. No. What happened here, let's just leave it here. Mama Mia, napaka-convincing talaga ng acting ko nung mga oras na yon. Pero ang totoo, napakasakit na ng nararamdaman ko. Bakit ganito? Bakit palagi na lang akong nagiging biktima sa walang hiyang pag-ibig na yan? Nagbihis siya at agad niya akong inihatid sa amin. Hindi kami nagkibuan habang nasa biyahe kaming dalawa. Hanggang sa nakarating na kami sa labas ng aming gate. Lumabas ako sa kanyang sasakyan. Nag-goodbye ako sa kanya pero ngumiti lamang siya. Sinarado ko ang pintuan pagkatapos ay pinatakbo na niya ang kanyang sasakyan. Gusto ko sanang maglasing. Gusto ko sanang magwala sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Bakit ganito? Bakit parang mas masakit pa ata to kaysa nung nalaman kong bakla pala si Vlad? Mama Mia, sa lahat ng taon na dumaan sa buhay ko, 2020 is the hardest year of my life. 2020 is the most painful one. Napakasakit. After what happened, hindi ako nakatanggap ng any calls or texts mula sa kanya. Hindi ako makapag-focus sa interview kaya buti na lang talaga at nalampasan ko rin naman yon, Mama Mia. I pity myself. I feel so sorry for myself. Pero, kung tatanungin mo ako kung may regrets ako sa nangyari sa aming dalawa, ay wala naman po akong maramdaman ni konting pagsisisi na binigay ko ang pagkababae ko sa kanya, Mama Mia. Honestly, I am still waiting for him to reach me. Kahit mga musta man lang, kahit mag-hi man lang, but there's nothing.
Hindi ako nag-change ng cellphone number. Hindi rin ako nag-deactivate ng Facebook account. So napakadali lang talaga sa kanya para kontakin ako kung nanaisin niya. Pero naabutan na lang ng 1 week mula nung may nangyari sa amin ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa akin. And I really hated it. I hated the feeling of waiting, of anticipating kung meron ba talagang magaganap sa aming dalawa. Hanggang sa hindi ko na talaga nakayanan pang solohin ang mga nangyari sa akin. At shinare ko na sa best friend kong si Bing ang mga nangyari. I'm so grateful, Mama Mia, dahil laging nandyan si Bing, nakakampi ko at kinocomfort ako. Dinadaan na lamang niya sa biro ang mga sakit na nararamdaman ko para kahit papaano ay gumaan-gaan man lang ito. Huwag ka nang malungkot dyan, Bes. Ang importante, nadiligan ka na. Ang importante, alam mo na kung anong pakiramdam na maging isang tunay na babae. Babe, wala din naman akong regrets sa mga nangyari sa aming dalawa. Hindi ko nga alam kung bakit nasasaktan ako. Sabi ko. Uy babe, huwag mong sabihin in love ka na ha? Hindi ako nakasagot. Titig na titig siya sa akin na para bang inaantay ang sasabihin ko. I don't know babe. Hindi ko alam. Yes, Mama Mia. Totoo talagang naguguluhan ako sa nararamdaman ko that time. Ewan ko kung naranasan nyo na ring maguluhan sa mga damdamin na meron kayo. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit talaga ako nasasaktan. Babe, kalimutan mo na lang siya. Gawin mo na lang inspiration o di kaya'y lesson ng mga nangyari sa inyo. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita. Hahanapan kita, baka may kapitbahay si Ross. Si Ross ay ang Australian fiancé ng best friend ko. Baka nasa AFAM talaga ang true love mo, like me. 'Di ba? Baka yung mga Pinoy na yan, nandyan talaga yan para saktan at pasakitan tayo. Kaya mag-AFAM tayo, no? Mas marami pang pera, madadala pa tayo ng libre sa ibang bansa. Tapos, hindi pa tayo sasaktan. Ewan ko sa'yo, babe. Ikaw talaga, lagi mong dinadaan sa biro kapag nag-uusap tayong dalawa. Yung mga advices mo, lagi talagang may laman na pagbibiro. Sabi ko habang umiiyak pa rin. Seryoso ako, babe. Pagkatapos ng demonstration ko, dun sa school, talagang babanatan ko ang paghahanap ng lalaki para sa'yo. I'm sure there's someone out there for you sa ganda mong yan. Mama Mia, sa pagbibiro ng kaibigan ko, sa pagdadala niya ng problema ay halos nakakalimutan ko na rin kahit papaano ang sakit na aking nararamdaman. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa kanya na siya ang gawin kong best friend. Ang totoo niyan ay malaki ang pasasalamat ko sa Diyos. Binigyan niya ako ng mga responsableng mga magulang at mapagmahal na kapatid. Pagkatapos, binigyan pa niya ako ng napakamasiyahing best friend na talaga namang nakakatanggal ng sakit at bigat na aking pinagdadaanan. Close din naman ako sa ate ko, Mama Mia. But not the whole thing ay kaya kong i-share sa kanya. Siyempre dahil kapatid ko siya, iisa lang ang mga magulang namin, ay nakakahiya pa ring mag-share sa kanya ng mga masiselang bagay. Nakakahiyang mag-share sa kanya ng mga bagay lalo na tungkol sa sex. Alam ko kasi na ang ate ko ay may pagka-Maria Clara, Mama Mia. Medyo seryoso din siya about everything, kaya hindi ko alam kung paano niya tatanggapin. Kung sakali mang mag-share ako sa kanya ng mga problema at pinagdadaanan ko. Medyo busy na rin ako noon sa mga projects dahil may mga paparating na mga Christmas parties.
Though hindi pa pwede noon ang social gathering, Mama Mia, ay naghanap pa rin talaga kami ng pagkakataon para maidaos ng aming kumpanya ang Christmas party. Sorry na po agad dun sa mga nasa mga frontliners, lalo na sa mga pulis na nagpapatupad ng ating batas lalo nung pandemic. Sorry na dahil talagang gumawa kami ng paraan para pasikretong magkaroon ng social gathering. Although sinigurado din naman ng kumpanya namin na safe kaming lahat kasi meron namang may swab test para sa lahat bago idinaos ang Christmas party na yon. And the party went well din naman. Tapos nagkaroon kami ng Christmas break until past New Year. Ate invited me na may Christmas party daw siyang aatenan. Isasama daw niya ako, Mama Mia, since injured ang kanyang kaliwang braso nung mga panahon na yon. Nasobrahan daw sa hilot at naipit daw ang ugat according sa kanya. Kaya hindi daw niya kayang mag-drive ng sasakyan, kaya niya ako isasama. Ate, si Leo kaya ang isama mo? Doon na siya mag-aantay sa police station B kasi may meeting pa sila eh. Sabi niya, pumunta na lang daw tayo doon at doon na tayo magkita sa police station para diretso na tayo sa kanila. Sa bahay pala nilang party? Ate, wag na akong isama mo dyan, nakakahiya eh. Bibi naman, samahan mo na ako. Invited ka rin naman ang mama ni Leo. Ang mama ni Leo ang nag-invite din sa akin. Sabi niya, papuntahin daw tayo doon. Pati nga sina mama at papa invited eh. Pero ayaw nilang pumunta. Alam mo naman ang mga magulang natin, mas nahihiya pa kesa sa atin. Ate naman eh. Alam mo naman 'di ba? Mabuti ka kasi andyan si Leo. May mag-aasikaso sa'yo para hindi ka mabore, para hindi ka maupi. Paano ako? Tutunga nga lang ba ako sa may gilid? Sige na baby, please. Family party lang din naman to. Pamilya lang ni Leo ang nandun. Para naman hindi na ako ihatid pa ni Leo pagkatapos ng party at makakauwi ako agad. Alam mo naman 'di ba na mahilig din uminom yung boyfriend ko? Ayoko naman na ihatid pa niya ako tapos nakainom siya o di kaya'y ihatid niya ako tapos iiwanan niya ang pamilya niya. Please, promise, maaga tayong aalis doon. Uuwi din tayo at hindi tayo magtatagal. Puntahan na lang natin kasi inimbitahan talaga ako ng buong pamilya niya eh. Nakakahiya namang tumanggi. At isa pa, alam mo naman, hindi ako natutulog sa ibang bahay, 'di ba? Kasi busy din tayo kinabukasan. Mama Mia, parang baby talaga ang turing sa akin ng ate ko kahit ang totoo ay 1 year lang naman ang age gap naming dalawa. Basta ha, huwag ka nang uminom doon. Huwag mo na akong painumin din doon. Iiwan talaga kita kapag natagalan tayo doon. Nakakahiya eh. Sige na, promise. Hindi naman din talaga ako masyadong umiinom, 'di ba? At isa pa, may injury din naman ako. Alam ko naman na kapag uminom pa ako, mas mahihirapan akong magluto kinabukasan. Mama Mia, napakalambing din naman talaga ng ate ko sa akin. Kaya naman, wala din akong naging choice dahil hindi ko rin naman siya mahindian ng tuluyan. Nagpaalam kami ni na mama at papa na aalis na kami. Humayag din naman ang mga magulang ko. Ang totoo niyan ay laging sinasabi sa amin ng mga magulang namin na maswerte daw sila at kami ang kanilang mga naging anak. Dahil kahit na may kanya-kanya na kaming buhay, kahit na may kaya na kami at pwede na kaming bumukod, ay lagi pa rin namin silang nire-respeto. Kaya ayun, Mama Mia, sumama na lang din ako sa ate ko. Nung makarating kami sa police station ay sakto naman na nandun na si Leo. Doon na lang niya kami inabangan sa harap ng entrance ng police station kasi napakahigpit daw. At
Napakahirap daw kapag dumaan pa kami sa mga checkpoints. Napakarami din kasing sasakyan dun sa may exit nila, Mama Mia. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay at pinakilala na nga kami, lalo na ako, sa pamilya ni Leo. Kasi kilala na ang ate ko ng kaniyang mga magulang at mga kapatid. Napakaswerte din naman ni ate. Meron ding mga nandun na mga kasamahan ni Leo sa trabaho. Sa totoo lang, Mama Mia, isa sa mga rason kung bakit napilit ako ng ate ko na sumama ay nung naisip ko na baka imbitahan din si Alex doon. And I am waiting for him to arrive pero hindi naman po siya dumating. I miss him. I miss him so much. Kahit man lang magkausap lang kami ay okay na sa akin yon. Hindi na ako maghahangad pa ng mas pa doon. Kahit nga makita ko lamang siya, ayos na sa akin. I can't deny the fact that I am really in love with Alex. Mama Mia, nung naghiwalay kaming dalawa ni Vlad, ay madali lang naman akong nakapag-move on. Oo, umiyak ako. Oo, nalungkot ako. Pero madali lang naman akong nakalimot at na-enjoy ang mga bagay-bagay sa paligid ko. Madali pong umayos ang puso ko. Pero bakit dito kay Alex parang nahihirapan ako? Wala naman kaming relasyon. Oo nga, siguro mas malalim ang pinagsamahan namin dahil naibigay ko sa kanya ang aking sarili pero dun lang naman yun, diba? Mas matagal pa rin ang pinagsamahan namin ni Vlad. Natapos na ang hapunan at may inuman gaya ng iniisip ko. Agad ko nang inimbitahan ng ate ko na uuwi para naman ay magkapagpahinga pa rin kami ng maayos. Almost an hour din kasi ang drive mula sa bahay ni na Leo pauwi sa bahay namin. Tapos sinabi ko na ba sa inyo, Mama Mia, na may curfew din kami? At bukod sa may curfew kami, pandemic din nung mga panahon na yon kaya may curfew din sa aming barangay. Maaabutan kami ng curfew at baka dumiretso pa kami sa police station at baka dun pa kami makatulog kung tatagalan pa namin ang pag-alis. Nandun na kami sa may parking lot at pumasok na agad ang ate ko sa backseat. Kasi Mama Mia, may mga pa-bring house po ang pamilya ni Leo na nasa front seat na katabi ko nakalagay. Mas mahal pa ata ng ate ko ang bring house niya kesa sa kanyang balikat at braso na na-injured. May dumating na sasakyan. It was a color black car. At alam na alam ko kung kaninong sasakyan yon, Mama Mia. Kilalang kilala ko yon dahil ilang beses na rin akong sumakay doon. I know kay Alex yon at hindi talaga ako nagkamali. Lumabas si Alex sa kanyang sasakyan and then he opened the door sa kabilang side, doon sa passenger side na katabi ng driver, Mama Mia. At doon ay iniluwa ng sasakyan si Shane. Napakasikip ng dibdib ko nung mga panahon na yon. Nagpaalam na si ate kay Leo at nung marinig siguro ni Alex ang tinig o boses ng ate ko ay napalingon siya sa direksyon namin. He saw me kasi napakaliwanag din naman ang kinalalagyan at pinagparkingan ng sasakyan namin. Kaya alam kong nakita niya ako. But his face is expressionless. Wala akong excitement na nakita sa mukha at mga mata niya. Ang ngiti ko ay napalitan ng lungkot. Sino lang ba naman ako, hindi ba? Sino lang ba naman ako? Wala naman kaming naging relasyon. Inalalayan niya si Shane papasok sa bahay ni na Leo. At halatang halata na Mama Mia ang pagiging buntis ni Shane. Base na rin sa laki ng kanyang balakang. I don't know, Mama Mia ha? Pero, ewan ko, judgmental lang siguro ako. O baka madali lang talaga akong mag-conclude.
may parte talaga sa akin, Mama Mia, na hindi pa rin talaga makapaniwalang buntis siya that time sa reunion. Hindi din naman kasi talaga halata sa tiyan niya. Kahit kung tutuusin, ay payat naman siya. Dapat, 'di ba, kapag mas payat, mas madaling mahalata ang pagiging buntis ng isang babae? Well, sa bagay, hindi rin naman siya naka-fitted dress nung araw na yun, kaya hindi talaga malabo na hindi namin makita o hindi ko makita ang pagiging buntis niya. Mama Mia, naisip ko. So, nung mga panahon na naghiwalay sila ni Alex, ay buntis na siya that time? Anong rason bakit hindi niya sinabi agad kay Alex ang tungkol sa pagbubuntis niya? O baka alam talaga ni Alex na buntis si Shane? Sumakit na ang utak ko sa pag-iisip nung time na yon. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko para ma-compose ang sarili ko. Bakit kailangan pa talaga niyang sabihin ang tungkol sa pagbubuntis ni Shane sa akin matapos na may mangyari sa aming dalawa? Ano ba ang purpose niya? Bakit hindi niya sinabi bago tuluyang may nangyari sa amin? Gusto ba talaga niya akong gantihan dahil ako ang naging dahilan kung bakit nagkahiwalay silang dalawa? Pumasok na lang din ako sa sasakyan para hindi na ako makita pa ni Shane. Kasi baka questionin na naman niya ako at maguluhan na naman siya kung bakit ako nandun at baka pati ate ko ay makamalay na. Nagpaalam na ako kay Leo at nagpasalamat pagkatapos ay tahimik ko nang pinaandar ang sasakyan. Nagdadrive ako pero masakit na pasakit ang puso ko. Pagdating namin sa bahay, I opened my phone then blocked his number. Hindi na uso sa akin at sa amin nung mga panahon na yon na babaliin mo yung SIM mo. Kasi nakasalalay doon ang trabaho ko eh. Wala na rin naman siguro kaming dapat pang pag-usapan ni Alex. Wala na rin naman siguro akong dapat pang sabihin sa kanya. Charge to experience na lang ang nangyari sa amin. Yes, I gave my virginity to the man na kakilala ko pa lang at kaka-close ko pa lang. Hanggang sa it was December 27, 2020. Hindi ko talaga malilimutan ang araw na to dahil importante pa rin naman si Vlad sa akin. Vlad called me, sabi niya uuwi daw siya to fetch his lola. At dadalhin niya Mama Mia doon sa kung saan na sila nakatira. Pagkatapos daw nilang mag-New Year dito sa Pilipinas. Yes, Mama Mia. Hindi ko pala nabanggit sa sulat ko na pumunta na ng ibang bansa sina Vlad at dun na sila naninirahan. Sis, magbabakasyon ako dyan ha. I already booked my flight. See you there, Sisi. Uy, wag mong dadalhin yung asawa mo dito ha. Talagang hindi kita pabababain ng eroplano. Oo, Mama Mia. Naging ka-close ko rin naman si Vlad kahit pa man sa mga nangyari between us. All those kisses, yun pala ay as a sister lang. Kahit meron namang mga kisses doon na naging torrid at French. It's a part of growing up, diba? It's a part of our yesteryears. Ang importante ay may closure na nangyari sa amin. At naging instant sister ko rin naman si Vlad. Unbelievable ba? Para sa akin, unbelievable talaga. I can't imagine our sweetness now. Hindi kasi kami ganito dati eh. Kaya pala, Mama Mia, na may best friend siya dati na si Sean na laging nag-i-exist sa buhay niya. Kasi, yun pala talagang mahal niya. But our closeness is not enough for me to share my feelings. Pati na rin lahat ng nangyari sa akin this past few days sa kanya. Kahit pagbabalik ta rin pang mundo ay hindi ko talaga kakayaning mag-share kay Vlad. Siyempre si Bing lang ang pinagkakatiwalaan ko sa sikretong yon. I am alone, Chloe. Alone, okay? May hearing ang asawa ko. I'll be back din naman ASAP. I'll fetch Lola lang kasi birthday ni Mom next 2 weeks eh. Ikaw talaga, hindi mo man lang ako inimbitahan, bakla ka.
na I already invited you twice. Actually, hindi lang twice but many times. Pero kahit buhatin pa kita at dalhin dito, hindi naman gusto ng mga magulang mo na sumama ka. At ayaw mo rin naman, 'di ba? Okay na, sige na. Dalhan mo na lang ako ng pasalubong, bakla, ha? Hoy, speaking of pasalubong, may Christmas gift pala sa dad sa'yo. I'll give this to you right after you fetch me sa airport, okay? Kung hindi mo ako susunduin, ihuhulog ko na lang to sa eroplano. Mama Mia, after what happened, ngayon ko palang nakikita ang jolly side ni Vlad. Mas surprising pa ngayon, Mama Mia, kaysa sa mga surprises niya sa akin before kapag meron kaming monthsary, anniversary o kung ano-ano pa mang sari na yan. It's all in the past, diba? Lahat ng nangyari sa amin. We're sisters now. We're good friends. Happily married na rin ang bakla at sa wakas ay tinanggap na rin naman siya ng kaniyang mga magulang ayon sa kaniya. Napakaswerte naman niya. Kung sino pa tong naglihim, kung sino pa tong nagtago, siya pang naging maswerte ngayon. Siya pang nakahanap ng tunay na pag-ibig samantalang ako, andito pa rin at nasasaktan. Dumating ang araw na sinundo ko na sa airport si Vlad at dumiretso na kami sa bahay nila. I really missed him. Napakapayat pa rin talaga niya. Lalaking lalaki kung magsuot ng damit at maglakad. Hindi pa kembot-kembot. Hindi halata na bakla siya kung titignan mo mula sa labas. Kung hindi mo siya kilala ay hindi mo talaga masasabi na isa siyang binabae. Huwag mo na lang talagang pagpasalitain kasi dun talaga nasasamid ang boses niya. Masayang-masaya ang lola niya na nakita niya kaming dalawa. Mula kasi nung nagkahiwalay kami ni Vlad ay hindi na ako napunta sa bahay nila. Last naming kita ay nung birthday ng ate niya bago ko malaman ang tunay niyang pagkatao. Nag-take ako ng leave that time, mga 4 days din siguro at agad din naman na na-approve sa company. Nag-leave ako noon para masamahan ko si Vlad na asikasuhin ang mga papers ng lola niya para makapunta na at makasama na ito sa ibang bansa. Thankful din ako dahil hindi rin naman masyadong hectic ang schedule that time sa opisina. Kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataon na samahan ng dating lalaking minahal ko. Ang dating lalaki na akala ko'y magiging asawa ko. Mission accomplished na rin naman kami sa kitchen ng sister ni Alex Kuno pero sa kanya palang bahay na yon. Vlad treated me for pampaganda kasi para na raw akong may 10 anak. Actually, Mama Mia, nung nagkita kami ay napatili siya sa itsura ko. Kahit maganda pa rin naman ako. Siguro hindi ko lang talaga nabibigyan ng pansin ang buhok ko. Medyo humaba na rin ito, Mama Mia. Hindi ko na rin talaga napapariban. May pera naman ako para doon, wala lang talaga akong saktong oras dahil sa sobrang kabisihan ko. Nagpa-overall spa kaming dalawa. Go na go ako kasi libre naman niya lahat. I cut my hair short and above the shoulder lang siya. Nagpa-highlights din ako para pa-new look, Mama Mia. Para makahanap daw ako ng ipapalit sa kanya. Ang tagal mo bago mag-move on ha. Mag-move on ka na sa akin, sis. Maghanap ka na ng iba. Medyo makapal talaga ang mukha ng baklang to. Hindi sa pag-move on pero bet ko lang talaga na mag-short hair. Ewan ko, nagagandahan ako sa sarili ko. Susulitin ko na ang bakasyon niya na ito kasi sabi niya, hindi na raw ito mauulit o kung mauulit man ay matatagalan. Nagpa-home service kami sa aming makeover kasi may virus pa rin nung mga panahon na yon. It was Monday morning. Napakaaga kong tinawagan ni Vlad. Sabi niya, magpapasama raw siya sa pagpaprocess ng mga papers ng lola niya kasi 1 week na lang daw ang natitira niyang pagstay dito sa Pilipinas. Kasi daw, Mama Mia, pag naabutan pa siya ng 2 to 3 weeks ay mag-undergo na raw siya ng quarantine.
Ewan ko ba kung bakit okay ang ganitong setup? Kasi ang alam ko, Mama Mia, ang mga umuuwi galing ibang bansa nung mga panahon na yon ay kailangan talagang mag-undergo ng quarantine sa quarantine facility. Tinanong ko siya pero sabi niya, easy lang daw. Money is powerful. Ganon siguro talaga kapag totoong rich siya, no? Babalik rin daw naman siya agad at isasama niya ang lola niya. Sakto naman, Mama Mia, na 3 weeks after New Year ay birthday na ng mom niya. Sinundo niya ako sa bahay namin, Mama Mia. Medyo natagalan din siya sa bahay namin kasi nakipagtsikahan pa siya kina mama at papa. Close pa rin naman si Vlad sa pamilya ko kahit wala na kami ni Vlad. Wala din namang galit ang mga magulang ko kahit konti kay Vlad. Kasi ako din naman, Mama Mia, ay wala na rin naman akong galit sa kanya. Kasi hindi naman niya makokontrol kung ano talaga siya, 'di ba? Syempre nasaktan ako dati pero nakapag-move on na rin naman ako. Pumunta kami sa mga dapat naming puntahan para makakuha ng Green Health Code. Medyo nakakapagod at hassle talaga. May hinahabol kaming oras kasi mag-undergo pa si Lola ng mga medical observation. Pumunta kami sa police station kasi kailangan din ni Lola ng police clearance. Pagdating namin doon, buti na lang talaga at may naka-duty na mga pulis. May isa doon na familiar sa akin ng mukha, Mama Mia. Pero hindi ko ma-identify kung saan ko ito nakita o nakilala. It's either sa birthday ni ate or sa bar. Nung lumapit na kami sa pulis na yon ay iniwanan ako sandali ni Vlad para kumuha siya ng police clearance kasi siya na raw ang next. And then bigla akong nataranta nung nagtanong sa akin yung pulis. Hi ma'am, ikaw yung sa bar, hindi ba? Hala, may nakakilala nitong kay Chloe. Sabi pa naman niya kakalimutan na niya ang nangyari dun sa bar. Paano na lang ngayong kilala na siya ng isang pulis? Ano kayang gagawin ni Chloe? At ano kaya ang magiging future niya? Makakasama pa kaya niya si Alex? Magkakausap pa kaya sila? O tuluyan ang magpapakasal si Alex dun kay Shane? Abangan niyo bukas ang last part, syempre finale, ng kwento ni Chloe. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please do not hesitate to like and share this video. Huwag niyo rin kakalimutan na mag-share, diba, ng inyong sariling kwento. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. At isa pa po sa wag niyong kakalimutan ay ang mag-subscribe dito sa ating channel. I-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing may bago tayong mga videos na ilalabas. At please po paki-follow at subscribe na rin o like na rin ang ating iba pang mga social media accounts, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on Instagram, TikTok, Threads, and Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagtitiwala at syempre sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ako po muli ang inyong one and only Mama Mia. Hanggang sa susunod, I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Magandang araw sa inyong lahat.